1, 2, 5, 7, 9, 12. A. 13, B. 14, C. 15, D. 16, E. 17. One, 2, add ng 1. 2 at 5, add ng 3. 5 and 7, add 2. 7 and 9, add 2 ulit. Ito namang 9 at 12, add by 3. Mapapansin natin, 1, 2, 3 ang ina-add dito. Dito naman ay 3, 2, next ay 1. Kasi 1, 2, 3 at 3, 2, 1. 1 ang i-add dito sa 12 para makuha ang next sa series. 12 add by 1, 13. Kaya ang sagot ay A, 13. 2, 3, 12, 37. A, 82, B, 84, C, 86, D, 88, E, 90. Two at 3 add by 1. 3, 12, add by 9. 12 and 37, nag-add ng 25. Hindi natin makukuha ang sunod sa series dahil wala tayong makuhang pattern sa 1, 9 at 25. Pero kung mapapansin natin mga ka-review, itong 9 ay 3 squared at ang 25 ay 5 squared. Kaya itong 1 ay 1 squared. Dahil 1 multiplied by 1 is 1. 3 multiplied by 3, 9. At 5 multiplied by 5, 25. 1 squared, 3 squared, 5 squared. Next ay 7 squared. 7 multiplied by 7, 49. At si 49 ang ia-add sa 37 para makuha ang next sa series. 37 add by 49 is 86. Kaya ang sagot ay C, 86. 2, 13, 35, 68, 112, 167. A, 231, B, 233, C, 235, D, 237, E, 239. I-copy muna itong given. 2, 13, add by 11. 13 at 35, add by 22. Dito pa lang, kuha na natin agad ang pattern. 35 at 68, add by 33. 68, 112, add by 44. Obviously, add by 55 dito sa 112 para maging 167. Add by 11, 22, 33, 44, at 55. Next, para makuha ang sagot ay add by 66. 167 add by 66 is 233. Kaya ang sagot ay B, 233. 1,
4, 15, 34, 61. A. 92, B. 93, C. 94, D. 95, E. 96. Pag ganitong mga number series, unahin agad natin ang difference sa given. I-copy natin. 1 at 4, add by 3. 4, 15, add by 11. 15 at 34, add by 19. 34, 61, add by 27. 3, 11, 19, at 27. Wala tayong nakuha na pattern dito sa given. Dito tayo kukuha ng pattern ngayon. 3, 11, add by 8. 11, 19, add ulit ng 8. 19, 27. For sure, add yan ng 8. Para makuha natin ang sagot dito, mag-add tayo ng 8 dito sa 27. 27 add by 8, 35. Ito namang 35 add dito sa 61, yun ang magiging sagot. 61 add by 35 is 96. Kaya ang sagot ay E, 96. 3, 5, 9, 17, 31. A, 53. B, 54. C, 55. D, 56. E, 57. Tulad nung last video, tingnan muna agad natin kung may makukuha tayong pattern sa difference ng given. 3 at 5, add ng 2. 5 at 9, add ng 4. 9 and 17, add by 8. 17 and 31, add by 14. Nag-a-add siya ng 2, 4, 8, 14. May pattern ba? Kung wala mga ka-review, dito tayo ngayon kukuha ng pattern. Just like sa huling video. 2 at 4, pwedeng add ng 2 or multiplied ng 2. 4 at 8, add 4 or multiply by 2. 8 at 14, add by 6. Pag multiply ng 2, 16. Hindi na natin pwedeng gamitin ang pattern na multiplied by 2. Addition na lang. 2, 4, 6. Ang next ay 8 ang i-add sa 14. 14, add by 8, 22. 22 ang i-add sa 31 para makuha ang sagot dito. 31 add by 22, 53. Kaya ang sagot ay A, 53. Increase 230 by 30%. What is the number? A, 69. B, 179. C, 389. D, 299. E, 459. Dito mga ka-review, kunin muna natin ang 30% ng 230.
gawin nating 0.30 ang 30%. Then, multiply sa 230. 0.30 multiply by 230, 69. Ngayon na nakuha na natin ang 30% ng 230, i-add na natin. Kasi ang sabi dito ay increase. 230 plus 69 is 299. Kaya ang sagot ay D, 299. What is 30% of 310? A, 90, B, 91, C, 92, D, 93, E, 94. Gawin lang decimal ang percentage, then i-multiply. Pero alam nyo ba mga ka-review na may isang solution para mas mabilis makompute yan? Try natin yung basic computation. Multiply 0.30 sa 310. 310 multiplied by 0.30. 0, 0, 3 multiplied by 1, 3. 3 multiplied by 3, 9. 9,300 ang nakuha na sagot. Pero dahil 2 decimals ito, delete natin itong dalawang 0. 93 ang nakuhang sagot. I-try natin yung isang solution. Itong 310, delete natin ang 0. 31 na lang. At itong 30%, i-delete din natin ang isang 0. 3 na lang. Multiply ang 31 sa 3. 31 multiplied by 3. 3 times 1, 3. 3 times 3, 9. 93 din ang sagot. Kaya ang sagot ay D, 93. 33 is 33% of what number? A, 10, B, 100, C, 33, D, 333, E, 200. Is, yan ay equal. Equal dito. Equals 33%. 33% of what number? Itong of ay multiply. Maglagay tayo ng n para dito sa number. N dito. 33 equals, gawin nating decimal itong 33%. 0.33 times n. 33 equals 0.33 times n, 0.33n. Para ma-eliminate itong 0.33, divide both sides by 0.33. Cancel na ang 0.33. N na lang dito. Dito sa 33 divided by 0.33, pwede tayong mag-manual division. Pero ang gagawin natin, itong 0.33, move ng 2 beses itong decimal para maging whole number na 33. At dahil nag-move tayo ng 2 beses, ito ding 33 ay mag-move tayo ng 2 beses. Add tayo ng 2 0. 0, 0. Mas madali na nating makukuha ang sagot. 3,300 divided by 33 is 100. Kaya ang sagot ay B, 100. What is the decimal form of 2/5%? A, 0.4, B, 0.04, C, 0.004, D, 0.0004, E, 0.0005.
Kapag fraction mga ka-review, para makuha ang decimal form, divide lang ang numerator sa denominator. 2 divided by 5, 0.4. 0.4 ba ang sagot nyo mga ka-review? Sa mga sumagot ng A 0.4, marahil naloko kayo ng question. Tulad ng panloloko sa'yo ng jowa mo. Marahil naloko kayo ng question. Kung decimal form ng 2/5, tama ang sagot na 0.4. Pero mga ka-review, meron dito na percent symbol. 2/5% ang sabi sa question. Pag percentage, lagi yan by 100. Ibig sabihin, itong sagot na 0.4 divide by 100. 0.4 divided by 100, ang makukuha na sagot ay 0.004. Kaya ang sagot ay C, 0.004. What is 75% of 1,328? A. 332, B. 664, C. 996, D. 1,328, E. 1,660. Dalawang basic solutions ang ipapakita natin ngayon. Una, itong 75% equivalent yan sa 3/4. I-multiply lang natin. 3/4 multiplied by 1,328. 3 multiplied by 1,328, 3,984. I-divide lang itong 3,984 by 4. 3,984 divided by 4, 996. C, 996 ang sagot. Ang isa pa na solution ay yung madalas nating ginagamit. Itong 75% gawin nating 0.75. Saka i-multiply sa 1,328. 1,328 multiplied by 0.75, 996 din. Kaya ang sagot ay C, 996. Anna is thrice as old as her sister Mona. The sum of their ages is 36. How old is Anna? A. 9, B. 18, C. 27, D. 36, E. 45. Si Anna at si Mona. Hindi natin alam ang mga ages nila. Si Anna daw ay thrice as old as her sister Mona. 3M para sa age ni Anna. M naman para sa age ni Mona. Sum ng ages nila ay 36. Yung age ni Anna na 3M plus age ni Mona na M. Sum is 36. 3M plus M equals 36 yung equation. May makukuha na tayong sagot. 3M plus M 4M equals 36. Para makuha ang value ng M, divide both sides by 4. Cancel na ito.
M equals 36 divided by 4, 9. M equals 9, which is age ni Mona. Ang hinahanap ay age ni Ana. Substitute itong age ni Mona dito sa age ni Ana na 3M. 3 multiply yung value ng M na 9. 3 times 9, 27. Ang age ni Ana ay 27. Para malaman natin na tama ang sagot, pag ini-add dapat ang age ni Ana at Mona ay 36. 27 na age ni Ana plus 9 na age ni Mona. 27 plus 9, 36. Kaya ang sagot ay C, 27. Colette is 4 times as old as her son Jerry. The sum of their ages is 40. How old are both of them? A. 32 and 8. B. 30 and 10. C. 25 and 15. D. 34 and 6. E. 29 and 11. C para sa age ni Colette. G naman para sa age ng anak niya na si Jerry. Pag pinag-add mo daw ang ages nila ay equals 40. Pero ang age daw nitong Colette ay 4 times ng age ni Jerry. Ang age ni Colette na C ay magiging 4G plus G equals 40. Makukuha na natin ang age ni Jerry. 4G plus G, 5G equals 40. Divide lang natin both sides by 5. Cancel. G equals 40 divided by 5, 8. Ang age ng son ni Colette na si Jerry ay 8. Kung 8 si Jerry at si Colette ay 4 times ng age ni Jerry, C equals itong 4G ang gagamitin natin. 4 multiplied by age ni Jerry na 8. 4 times 8, 32. Ang age ni Colette ay 32. At si Jerry naman ay 8. Pag pinag-add mo sila, ang total ay 40. Kaya ang sagot ay A, 32 and 8. J is 7 years older than Lena. If the sum of their ages is 39, how old is J? A, 16. B, 17. C, 23. D, 24. E, 25. In this case, ang missing age ay kay Lena. Lena's age equals N. Si J ay 7 years older than Lena. Magiging age ni J ay yung age ni Lena na N plus 7 because 7 years older si J than Lena. J is N plus 7. Makakabuo na tayo ng equation na tinatawag sa algebra na algebraic equation at masasagutan na natin ang problem. Ang sum daw ng ages nila ay 39. Ibig sabihin, i-add natin itong N plus 7 equals to 39. N plus N 2N plus 7 equals 39. Ang goal natin ngayon ay malaman ang value ng N. Para magawa yan, ilipat itong 7 sa kabila.
Sa algebra, pag naglipat sa kabila, papalitan ang sign ng opposite sign. Kung plus 7 ito dito, pag nilipat dito sa kabila, magiging minus 7. 2n equals 39 minus 7 na ang equation. 2n, 39 minus 7, 32. Divide both sides by 2 para makuha ang value ng n. I-cancel na ang 2. Matitira na lang ay n. Equals 32 divided by 2 is 16. N equals 16 ay age ni Lena. Ang hinahanap ay age ni Jay. By substituting itong age ni Lena dito sa age ni Jay na n plus 7, makukuha na natin ang sagot. Age ni Jay ay 16 plus 7 equals 23. Kaya ang sagot ay C, 23. The sum of the ages of Angela, Bea, and Kat is 56. Angela and Bea are same ages. Kat is 8 years older than Angela. What is the age of Kat? A. 16, B. 18, C. 20, D. 22, E. 24. The sum of the ages of Angela, Bea, at Kat ay 56. I-add lang ang ages nila. A plus B plus C equals 56. A for age ni Angela. B, age ni Bea. C, age ni Kat. At ang sum nila ay itong 56. Angela at Bea, same ages. Si Bea ay lagyan natin ng variable na B. At si Angela, same ages sila ni Bea. Kaya, variable na B din para kay Angela. Si Kat naman ay 8 years older than Angela. Si Kat naman ay B plus 8. Substitute lang natin sa equation. Angela, B, plus age ni Bea, B ulit, at age na Kat na B plus 8 equals 56. B plus B plus B plus 8 equals 56 ang equation. Pwede na nating isolve. B plus B plus B, 3B plus 8 equals 56. Lipat si plus 8 sa kabila. Magiging minus 8. 3B equals 56 minus 8. 3B equals 56 minus 8, 48. Divide lang both sides by 3 para makuha ang value ng B. Cancel na ang 3 dito. B equals 48 divided by 3. Manual division lang tayo. 1. 1 multiplied by 3. 3. 4 minus 3. 1. Bring down 8. 6. 6 multiplied by 3. 18. 18 minus 18. 0. 16 ang value ng B, which is itong age ni Bea. Ang question is, ano ang age ni Kat? Kung si Kat ay 8 years older than Angela, at kung si Angela ay same age ni Bea, ano ba ang age ni Angela? 16 din, kasi same age sila ni Bea. Nililito lang tayo ng question, pero kung i-analyze mabuti, hindi tayo malilito. Kung ang age ni Angela ay 16, substitute lang dito sa B plus 8. 16 plus 8
24. Kung i-add natin itong 16 na age ni Angela, 16 na age ni Bea, at 24 na age ni Kat, ang sum nila 56. Kaya ang sagot ay E, 24. A teacher is 3 times as old as his student. In 10 years, the teacher will be twice as old as his student. How old is the teacher now? A, 10, B, 20, C, 30, D, 40, E, 50. Isa-isahin natin. Si student at si teacher. Tapos, age nila now at age in 10 years. Let X para sa age nitong student. At ang sabi, si teacher ay 3 times as old as his student. Meaning, 3X. In 10 years, add tayo ng 10. X plus 10 para sa student. Para naman sa teacher, ang sabi ay in 10 years, twice as old as his student. Multiply lang natin sa 2 itong age ni student. 2 multiplied by x plus 10. Ang equation ay 3x plus 10. Bakit nag-add ng 10? Ang sabi ay in 10 years. Equal to 2 multiplied by x plus 10. 3x plus 10 equal 2 times x, 2x, plus 2 times 10, 20. Pagsamahin lang natin ang like terms. 3x minus 2x equal 20 minus 10. 3x minus 2x, x equal 20 minus 10, 10. Yan yung magiging age ni student. Ang tinatanong ay age ni teacher now. Substitute natin ang age ni student dito sa age ni teacher na 3x. Magiging 3 multiplied by 10. 3 multiplied by 10, 30. Ang age ni teacher ay 30. Paano malalaman kung tama ang sagot? Sabi sa problem is in 10 years. Add tayo ng 10 sa age ni student at 10 sa age ni teacher. 10 plus 10, 20. 20 ang age ni student. 30 plus 10, 40. At 40 naman ang age ni teacher. Ang sabi sa problem ay in 10 years, ang age ni teacher ay twice as old as age ni student. Kaya, ang sagot ay C, 30. The sum of two numbers is 54. If one of the numbers is 2 more than thrice the other, what is the larger number? A, 13, B, 25, C, 37, D, 41, E, 59. Isa-isahin natin. The sum of two numbers is 54. Hindi natin alam kung ano yung two numbers. Let n para sa smaller number. Ang larger number naman ay 2 more than thrice the other. 2 more than, ibig sabihin 2 plus n. Pero meron ditong thrice the other. Itong n magiging 3n. 2 plus 3n ang larger number. Ang sum daw ng dalawang numbers ay 54. Gawan na natin ng equation. N plus 2 plus 3n equals 54.
n yung smaller number, 2 plus 3n yung larger number. Ang sum ay itong 54. Add lang natin ang like terms. N plus 3n, 4n, plus 2 equals 54. Ilipat itong plus 2 dito sa kabila. 4n equals 54 minus 2. Bakit naging minus 2? Sa algebra or sa math problems, pag naglipat, alam naman natin na magbabago yung sign ng ka-opposite sign niya. 4n equals 54 minus 2, 52. Para makuha ang n, divide lang both sides by 4. Cancel na dito ang 4. n equals 52 divided by 4, 1 multiplied by 4, 4. 5 minus 4, 1. Bring down 2, 3. 3 multiplied by 4, 12. 12 minus 12, 0. 13 ang value ng n, which is itong smaller number. Ang hinahanap ay larger number. Para makuha natin yan, substitute lang ang 13 dito sa 2 plus 3n. Magiging 2 plus 3 multiplied by 13. 2 plus 3 multiplied by 13, 39. 2 plus 39, 41. Or, pwede nyo ding i-less itong 13 dito sa 54. 54 minus 13, 41 din ang sagot. Ang larger number ay 41. Kaya, ang sagot ay D, 41. The average of 5 numbers is 17. If 4 of the numbers are 11, 14, 19, and 18, what is the fifth number? A. 21, B. 22, C. 23, D. 24, E. 25. Meron given na 4 numbers. I-add natin plus yung pang-fifth na missing number. 11 plus 14 plus 19 plus 18 plus n equals 17. Itong n yung pang-fifth number. Ang average nilang 5 ay itong 17. Para makuha itong average na 17, i-add natin sila. 11, 14, 19, 18. I-add natin sila. 1 plus 4, 5. Plus 9, 14. Plus 8, 22. 2, carry over 2. 2 plus 1, 3. Plus 1, 4. Plus 1, 5. Plus 1, 6. 62 plus n. Divided by 5 equals 17. Multiply both sides by 5. Cancel na ang 5. 62 plus n equals 17 multiplied by 5. 7 multiplied by 5, 35. 5, carry over 3. 5 multiplied by 1, 5. Plus 3, 8. 17 multiplied by 5 equals 85. N equals 85 minus 62. Alam naman natin na pag nilipat itong plus 62, mapapalitan ang sign ng minus 62. Kaya, naging minus 62 dito. N equals 85 minus 62 is 23. 23 ang pang-fifth number. Pag ini-add natin itong 11 plus 14 plus 19
plus 18 at itong 23 divide 5, ang average ay 17. 11 plus 14, 25. Plus 19, 44. Plus 18, 62. Plus 23, 85. Divide 5 para makuha ang average, which is itong 17. Kaya ang sagot ay C, 23. A truck travels 220 kilometers in 4 hours. How long will it take the truck to travel 385 kilometers at same rate? A. 3.5 hours. B. 4.5 hours. C. 5.5 hours. D. 6.5 hours. E. 7 hours. Speed, distance, at time ang problem ngayon mga ka-review. Unang gagawin ay dapat malaman ng speed. May formula tayo na gagamitin sa pagkuha ng speed. Speed equals distance divided by time. Kunin natin ang mga given. Ang distance ay itong 220 kilometers. Ang time naman ay 4 hours. By substituting dito sa formula, speed equals yung distance na 220 kilometers divided by time na 4 hours. Speed equals 220 divided by 4, 55 kilometers per hour. May speed na tayo, 55 kilometers per hour. At same rate daw, gaano katagal yung travel ng truck sa distance na 385 kilometers. Time naman yung isosolve dyan. By this formula, magiging time equals distance divided by speed. Substitute lang ulit. Time equals distance na 385 kilometers divided by speed na 55 kilometers per hour. Time equals 385 divided by 55, 7 hours. Kaya, ang sagot ay E, 7 hours. Twice of the number is increased by 12. The result is 72. What is the number? A. 10, B. 20, C. 30, D. 40, E. 50. Twice of the number 2n is increased by 12 plus 12. The result is 72 equals 72. 2n plus 12 equals 72. 2n equals 72. Lipat ang plus 12 dito. Magiging minus 12. 2n equals 72 minus 12, 60. Para sa value ng n, divide by 2 both sides. Cancel na ang 2. N equals 60 divided by 2, 30. C, 30 ang sagot. Isa pang way para makuha ang sagot, gagamitin natin ang mga choices. A, 10 times 2 kasi twice of the number. 20 increased by 12 plus 12. 20 plus 12, 32. Mali ang A10. Dapat ay 72 ang magiging result. Sa B20 naman, 20 times 2, 40.
plus 12, 52. Mali pa din. Dito na tayo sa C, 30. 30 times 2, 60. Plus 12, 72. Tama ang C, 30. Kaya ang sagot ay C, 30. Classroom of 39 students has 4:9 ratio of boys and girls. How many girls are there? A, 12, B, 27, C, 39, D, 42, E, 51. Sa classroom daw, may 39 students na may ratio of 4:9. 4 boys at 9 girls. 4:9. Hindi pa natin alam kung ilan ang boys at ilan ang girls dito sa 39. Mag-variable muna tayo. 4x para sa boys at 9x para sa girls. Ang total ay 39 equals 39. I-add natin itong dalawa. 4x plus 9x, 13x equals 39. Para sa value ng x, divide both sides by 13. Cancel. X equals 39 divided by 13, 3. Makukuha na natin kung ilan ang boys at girls. Substitute lang itong value ng x. 4 multiplied by 3, 12. Ang girls ay 9x. Substitute ang value ng x. 9 multiplied by 3, 27. Ang girls ay 27. Para malaman kung tama ang sagot, dapat ang total ng boys at girls ay 39. 12 na boys plus 27 na girls. 12 plus 27 is 39. Kaya ang sagot ay B, 27. A number multiplied by 3 then decreased by 6 is 21. What is the number? A, 18, B, 15, C, 13, D, 9, E, 3. A number, mag-variable tayo ng n. Multiplied by 3 times 3. Then decrease by 6 minus 6. At itong is ay equal. Equals 21. N multiplied by 3, 3n. Minus 6 equals 21. Ilipat ang 6. 3n equals 21 plus 6. 3n equals 21 plus 6, 27. Divide both sides by 3 para makuha ang value ng n. Cancel. N equals 27 divided by 3 is 9. Kaya ang sagot ay D, 9. A number multiplied by 6 then increased by 18 is 48. What is the number? A, 5, B, 6, C, 7, D, 8, E, 9. Same lang din ang gagawin natin. A number n multiplied by 6 then increased by 18. Ito lang ang pagkakaiba.
Yung naunang video, decrease. Ngayon naman ay increase. Kaya plus 18. Itong is equal. Equals 48. N multiplied by 6, 6n. Plus 18 equals 48. 6n equals 48. Itong plus 18 magiging minus 18. 6n equals 48 minus 18. 30. Divide both sides by 6. Cancel. N equals 30 divided by 6, 5. Kaya ang sagot ay A, 5. 450 books divided among 3 people in the ratio of 2:3:4. How many books will the person who gets the smallest number of books? A, 50, B, 100, C, 150, D, 200, E, 250. Analyze natin ang problem. 450 books ay hinati sa 3 tao. Ang ratio ay 2:3:4. Ilan books daw ang makukuha ng pinaka-kakaunting bilang? Kunin natin ang mga given. Itong 450 books, yung ratio na 2:3:4. At itong 3 taong maghahati-hati sa books. Add natin itong ratio na 2, 3, 4. 2 plus 3 plus 4. 2 plus 3, 5. Plus 4, 9. Then itong nakuha na 9, divide dito sa total number of books na paghahati-hatian. 450 divided by itong 9 na nakuha natin. 450 divided by 9 is 50. Yan namang 50 na nakuha natin, i-multiply natin dito sa ratio nila para makuha kung ilang books bawat isa. Dahil smallest number of books lang naman ang hinahanap, sa smallest ratio natin i-multiply, which is itong 2 multiplied by yung nakuha na 50. 2 multiplied by 50 is 100. Kaya ang sagot ay B, 100. What is a third of a third of a third of 243? A, 1, B, 3, C, 9, D, 27, E, 81. Let N para sa hinahanap na sagot. A third, 1/3. A third ulit, multiplied by 1/3. At isa pang a third multiplied ulit by 1/3 of 243 multiplied by 243. Yan yung magiging equation ngayon. N equals 1/3 multiplied by 1/3 multiplied by 1/3 multiplied by 243. Multiply lang natin lahat. Itong 243, meron niyang denominator na 1. 1 multiplied by 1, 1. Multiplied by 1, 1. Multiplied by 243, 243 para sa numerator. 3 multiplied by 3, 9. Multiplied by 3,
27. Multiplied by 1, 27 naman para sa denominator. Divide lang natin. 243 divided by 27 is 9. C, 9 ang sagot. May isa pang way sa pagsasagot na pwede nyong gawin mga ka-review. I-divide lang ang 243 isa-isa. 243 divided by 3, 81. 81 divided by 3, 27. 27 divided by 3, 9. Same lang ang naging sagot. Kahit alin ang gamitin nyo sa pagsasagot, same answer ang makukuha. Kaya ang sagot ay C, 9. Kung nakatulong ang video natin ngayon, please like, share, follow, and subscribe sa Earth Review channel for more videos.